Hello mga karelasyon. May isang bagay na mas malakas kaysa sigaw. Ito yung silence, pananahimik. Kapag ang babae na dating laging nag-a-update, laging nagre-reply agad, laging nag-a-adjust, biglang nanahimik, hindi yan basta pagbabago ng kanyang mood. Sa isip ng lalaki, meron na ring nangyayari. Tahimik man yan at hindi nagsasalita, hindi man siya nakakapag-react agad, pero merong internal shift. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga maaring tumatakbo sa loob ng kaniyang isipan. Ano nga ba ang kaniyang pinag-iisip kapag ikaw ay biglang nanahimik? Number one, ito yung bakit parang iba na siya. Sa unang araw, hindi pa siya gaanong apektado. Iniisip lang niya, busy lang siguro yun, may ginagawa lang. Pero kapag napansin niyang consistent na yung pagbabago, hindi na nakakapag-reply agad-agad, hindi na nakikipag-usap ng matagalan, hindi na siya ang sentro ng atensyon ng babae. Doon nagsisimula ang discomfort ng lalaki. At ngayon na ang pattern na yon ay nabasag, nagiging alerto na ang kanyang isip. Alam na niya na may nagbago at nagsisimula na siya ay mag-alala. Number two, ito yung may iba na ba? Ito ang isa sa pinakaunang kinatatakutan ng lalaki. Hindi man niya nagpapakita ng selos, pero ngayon, naniniguro na siya dahil sa iyong pagbabago. Kapag tahimik ka, wala siyang nakukuhang information tungkol sa iyo. At kapag walang pumapasok na information sa utak ng lalaki, gagawa na yan ng sarili niyang info or kwento. Nag-i-imagine na yan, nag-iimbento. Nagiging makulit na ang kanyang isipan. Sino kaya ang kasama niya? Siguro may kausap siyang iba. Baka meron na akong kapalit. At minsan, kahit wala naman talagang iba, ang imahinasyon niya ang gumagawa ng anxiety, ng takot sa kaniyang isipan. Number three, bakit parang hindi siya apektado? Dati kasi kapag cold treatment ang ginagawa sa iyo, ine-expect niya na magre-react ka. Pero ngayon, baliktad na. Naging kalmado ka, tahimik, hindi nagre-reply. Mag-reply ka man ay napakaikli at specific. Hindi ka rin nakikipag-argue at dito mas lalo siyang naguguluhan. Kapag hindi ka na naging reactive, pakiramdam niya nawawala ang emotional grip niya sa'yo or yung control sa'yo. At ang lalaki, kahit hindi niya aminin, kapag naramdaman niya na hindi na niya nakukuha ang reaksyon na dapat ay naibibigay mo sa kanya, doon na siya nagsisimulang kabahan. Number four, sanay ako na nandyan siya. Minsan, hindi niya agad marirealize na namimiss ka na niya pala. Ang mararamdaman niyang una ay inconvenience pa lang. Parang may kulang sa kanyang routine. Sanay siya na may nagte-text, may nag-a-update, may nagtatanong kung kumain ka na ba, gusto mo ba ng kape? Kapag lahat yon ay nawala,
parang kuryente na na-unplug sa kaniyang sistema. At doon niya mararamdaman ang lahat ng biglang pagbabago. At doon na papasok yung wala ka na, yung pagkawala mo, yung pagbabago mo, yung space o yung void na dati ay punong-puno. Number 5, baka tuluyan na siyang umalis. Ito yung turning point kapag naramdaman niyang hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi mo na siya pinapansin. Magkakaroon siya ng dalawang reaksyon. It's either lalayo siya lalo or lalapit siya. Pero bago siya kumilos, meron siyang takot na nararamdaman muna. Takot na baka kapag hinayaan ka pa niya, hindi ka na bumalik. At kapag pumasok na ang fear of permanent loss, doon nagiging totoo ang pagka-miss sa'yo. Number 6, ito yung bakit parang mas okay siya ngayon. Ito ang hindi niya inaasahan. Kapag tumahimik ka, pero mas gumaganda ka, mas glowing ka, mas nagiging productive ka pa lalo, mas composed, kampante ka, at hindi ka na nagiging emotional. Sobrang magugulat siya kasi sa isip niya dati, siya ang source ng emotional intensity mo. Ngayon, hindi na. At kapag naramdaman niyang hindi na siya ang sentro ng buhay mo, doon siya magsisimulang mag-effort ulit para maging relevant siyang muli. Number 7, namimiss ko ba siya o namimiss ko lang yung access ko sa kanya? Ito ang pinakaayaw aminin. Minsan, hindi ikaw ang namimiss niya. Namimiss niya ang mga attention mo, validation mo, yung comfort mo, at yung assurance na ibinibigay mo. Pero habang tumatagal ang pananahimik mo, unti-unti niyang marirealize, hindi lang pala access ang nawala. Ikaw pala mismo. At kapag dumating siya sa realization na yan, mas magiging matindi at malalim ang epekto sa kanya. 2,000 years later. So mga karelasyon, kapag tumahimik ka, may mangyayari sa isip niya. Hindi mo man agad makita, hindi man siya aamin, pero ang pagkawala ng presensya mo ay mas malakas kaysa kahit anong drama. At tandaan mo ito, ang babaeng marunong manahimik at mag-focus sa sarili ay hindi madaling kalimutan.